pinagagawa ng dalawang players na to sa PBA ngayon. Yung isa dahil sa pagiging adrenaline maker niya na mismo si Boss Ramon ang nagustuhan ng kanyang presence sa court. Tuwing naglalaro daw ang player na to, nagbibigay daw siya ng buhay sa buong team at nais nga raw siyang pabalikin ng mismong owner ng SMC Corp. Habang yung isa naman na wala dito sa Pinas, handa nang saluhin at makipagtag of war kasama ng Converge para makuha ang rights niya at makakuha ng isa pang mala Stephen Hall sa shooting prowess. Huwag na nating patagalin, tara! Ayon mismo sa SMC owner na gusto raw niya ang binibigay ni Calvin Obueva na energy tuwing naglalaro at siya mismo ang may gustong kunin. Pero dahil umano kay Coach Chito Victolero, natanggal sa roster si Calvin. May kinalaban ba si Coach Chito rito? Ayon sa isang PBA Insider, si Coach Chito daw ang isa sa mga nagpa-request ng trade sa kanya at right after na mangyari to, agad-agad sinibak daw ni Boss Ramon si Coach Chito. Akala ko nga nung una dito na magre-retiro si Calvin. Ayon sa SMC owner na sayang si Calvin kasi may athleticism tsaka meron siyang nakakahawang momentum sa team na kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon, patuloy pa rin siyang lumalaban. Yan daw ang tunay na valuable na player. Nagustuhan daw ni Boss ang kanyang playing style. At ngayon na wala na siya, ay siyang sinayang naman ng Magnolia. In fairness naman din kay Calvin, na isa siya sa mga players na nakita ko na kahit na-i-trade na, hindi pa rin nanginaan ng loob. Kumbaga, kahit saang team man siya maglaro, ganun pa rin ang performance niya. Kapansin-pansin din, last 2 games ng Titan laban sa Meralco, naging motivated pa rin si Calvin na ipakita na worth it pa rin ang pagkuha sa kanya. Magandang performance niya doon. Kung titingnan mo kanyang highlights, parang nanood ng prime Calvin. Siya pa ang best player doon. However, dahil si Calvin ay aging na rin, lumalabas-labas ng kanyang pagiging inconsistent at injury prone. Minsan dahil sa inconsistency niya, parang pinipilit niya kanyang attempts, nagiging forced errors na tuloy. Ang kinagandahan lang kay Calvin, hindi nagbabago ang depensa niya. Para sa akin, worth it pa naman ang pagkuha sa kanya at pabalikin siya sa Magnolia. At dahil na-i-trade na si Calvin, ayon kay PBA Insider, na gusto na raw ito makuha ni Boss ngayon agad-agad. Ang problema lang, ayaw siyang ibigay ng Titan Ultra. Siyempre, tinapo na nila tapos ibabalik agad dahil nga raw sa magandang performance ng laban sa Meralco. Hindi na raw nila bibitawan si Calvin. Nung time na yun, ang owner ng Titan ay handa raw magbigay ng 150,000 pesos sa kung sino man na makakabuhat at magiging best player of the game. At ito din yung nakikitang dahilan kaya naging motivated ang lahat ng players ng Titan dahil may premyo naman pala. And then, pagka next game, wala nang prize, wala na. Pero sa totoo lang kung determinado sila, every game, kaya naman pala nila, no? Anyway, gagawa naman daw ng paraan ng Magnolia para lang makuha pabalik si Calvin. Sa ngayon, hindi muna. Mananatili muna siya sa Titan ng at least 1 taon. Isa pang player na pinag-aagawan ngayon ay si Ray Parks Jr. Ayon kay Snow Badwa, magkikihati daw ang Hinebra sa pagkuha sa kanya lalo pat kailangan nila ngayon ng mas legit na shooter kasama si Stephen Hall. Lalo na ngayon na nag-trade sila ng 3 players pero hindi naman yan basta-basta makukuha ng Hinebra. Dahil ang Converge, ang unang nakikigambol sa TNT para makuha ang rights nito. Alam niyo naman ang Converge na magaling din makipagnegosasyon yan. Muntik na nga nilang mapapayag si Mikey, kaso nga lang maarte sa team. Ang sabi may connection na nga raw ang Converge kay Parks. Sa huli, hindi pa rin si Parks ang magdedesisyon yan, kundi ang TNT. Depende na lang sa kanila kung saan nila to ibibigay. At ang TNT nakabase din kung gaano kaganda ang mga offers nila. Sa palagay ko rin, ang Converge ang mananalo sa trade deal na to. Bakit? Hindi nga natuloy ang pagbibigay ng first pick kapalit si Dave, diba? Kaya dito na lang nila ibubuhos sa pagkuha kay Parks. At isa pa, maraming players ang Converge ngayon na pwede nilang ipalit bukod sa first pick kasi nga tanking daw sila ngayon para may pang trade asset. Samantalang Hinebra, halos wala nang natira. Halos paulit-ulit na ang short rotation nila. Saan team kaya makakalanding si Ray Parks? Kung ang tanong dyan, kung next year ba talaga si Parks uuwi sa Pinas? Nag-aagawan na sila, hindi pa pala uuwi. Para sa inyong mga quiz, saan team ba nababagay si Ray Parks? Sa Hinebra or sa Converge?